Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 24, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, Congressman Saldico at iba pang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects pinakakasuhan na ng NBI. Ako, Bicol Party List Representative Zaldico, maring itinanggi ang mga paratang sa kanya kaugnay sa maanumalyang flood control project. Dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez, inaming puro substandard ang mga proyekto na ibinababa sa kanila. Senator Rodante Marculeta at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nagkainitan sa pagdinig ng Senado sa usapin ng restitution sa Witness Protection Program. Senador Jinggoy Estrada pumalag sa patutsada ni Senador Kiko Pangilinan hinggil sa pag-absuelto noon sa mga sangkot sa Janet Napoles case. Samantala, 3 naman patay, 5 nawawala bunsod ng bagyong Nando at Mirasol at epekto ng habagat. Sa atin namang Metro News, patong-patong na kaso isasampa laban sa mga naging bahagi ng riot sa Maynila sa kasagsagan ng kilos protesta kontra korupsyon noong linggo. Sa ating Science and Technology News, bagong species ng balyena na diskubre sa Hokkaido, Japan. Sa atin namang lifestyle news, libreng walking tours tuwing weekend alok sa Intramuros. Sa atin naman music trivia, taong 1957, nirelease ni Elvis Presley ang kanyang classic hit song na ginamit din sa pelikula na may kaparehong titulo. Ano ang kantang ito? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, isang airport sa Rome nag-o-offer ng hotel para sa mga alagang aso ng mga traveler. Ang ating pong oras, 6:36 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Inirekomenda na ng National Bureau of Investigation o NBI ang paghahain ng kaso laban kina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, Congressman Saldico, dating District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating Congresswoman Mitch Cahayon. Ito ay kasunod ng kanilang pagkakadawit sa maanumalyang flood control projects. Ayon po kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, maharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Section 3 ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Article 211 ng Revised Penal Code o Indirect Bribery at Article 217 on Malversation of Public Funds. Agad na rin ipinag-utos ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag-freeze ng mga bank accounts sa mga nabanggit na individual. The recommendation of the NBI for prosecution, and probably this is what AMLAC followed, or as follows: for Mr. Alcantara, for Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, Congressman Rizaldi, former Undersecretary Roberto Bernardo, and former Congresswoman Mitch Cahayon. And the case is what specific crime? Sir, as to each one, the crimes that violation of
Section 3, Republic Act 3019, Article 211 of the Revised Penal Code, indirect bribery, and Article 217 of the Revised Penal Code, malversation of public funds. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, pinangalanan ni Alcantara si Bernardo at si dating Senador Bong Revilla na sabit din sa mga manumalyang flood control project sa Bulacan. Ibinunyag din ni Alcantara na aabot sa mahigit 35 billion pesos ang kabuang halaga ng mga proyektong naibaba ni Ko sa lalawigan ng Bulacan. Sinabi pa ni Alcantara na sa bawat proyekto ay mayroong obligasyon o kickback na ibinibigay kay Ko na noong 2022 ay nasa 20% lamang, pero pagsapit ng 2023 hanggang 2025 ay tumaas na ito sa 25%. Samantala, sinusuri pa ng DOJ ang mga kasong isasampa laban kay Revilla, gayon din kay COA Commissioner Mario Lipana at sa asawa nitong kontraktor. 774 Balita Ngayon. Sa kaugnay pa rin na balita, iginiit naman ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico na hindi totoo at walang basihan ang mga aligasyon laban sa kanya kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Reaksyon nito ni Ko sa ibinunyag ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na siya ang pangunahing tagapagtaguyod o proponent ng mga maanumalyang ghost flood control projects sa Bulacan, First District Engineering Office. Lumabas sa Senate hearing kahapon na mula 2022 hanggang 2025 ay nasa mahigit 35 billion pesos ang halaga ng mga proyekto na si Ko ang nasa likod o katumbas ng 426 na mga proyekto. Ayon kay Ko, gagamitin niya ang kanyang karapatan na sagutin ang nabanggit na mga paratang sa tamang panahon at sa tamang forum. Hindi naman nagbigay ng impormasyon si Ko hinggil sa kanyang kinaroroonan sa ibang bansa. 774 Balita Ngayon. Inamin ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na substandard ang lahat ng mga flood control projects sa 5 proyekto na ibinababa sa District Engineering Office. Sa pagtatanong ni Senador Bam Aquino, inamin ni Hernandez na lahat ng kanilang proyekto ay substandard dahil may mga obligasyon o mga kickback na kailangang itago at ito ang pinaghahatian. Nagsimulaan niya ang kalakaran na ito noong 2019 nang maitalaga sa kanilang DEO si dating District Engineer Henry Alcantara. Sinabi ni Hernandez na hindi nasusunod kung ano ang eksaktong plano sa mga proyekto at tinataasan din nila ang value o halaga ng mga materyales upang mas malaki ang porsyentong makukuha. Hindi lamang anya flood control projects kundi maging ang mga gusali, kalsada at maging mga classroom sa kanilang lalawigan ay substandard din. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat? As in, hindi lang flood control? Opo, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. Wala po. Yan ang testimony mo ngayon? Opo, Your Honor. Sa opisina po namin, Your Honor. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak nyo ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati Your classroom, Honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your So, Honor. Yan po ang palita ng pahayag ni Senador Bam Aquino at dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Samantala, mga dokumentong may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects dapat tiyaking maiingatan. Grace Mariano sa detalye. Nananawagan si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na tiyaking maiingatan ang lahat ng dokumento at mga ebidensya kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Panawagan ito ni De Lima sa Independent Commission on Infrastructure o ICI at sa iba pang kaukulang ahensya tulad ng Department of Public Works and Highways, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Hiling din ni De Lima na ma-retrieve o mabawi ang mga itinago o sinirang mga dokumento at records at kasuhan ang mga nasa likod ng tampering. Sabi ni De Lima, siguradong gumagalaw na ang galamay ng mga sindikato at buwaya para pagtakpan ang kanilang krimen at sabwatan. Kaugnay nito'y muling iginit ni De Lima ang agarang pagpasa sa kanilang panukalang batas na bumuo ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption na may ngipin na magpakontempt at magpakulong kumpara sa ICI na binuo lamang batay sa executive order. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano.
774 Balita Ngayon. Samantala po naman, nagkainitan sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sina Senator Rodante Marcoleta at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla hinggil sa usapin ng Witness Protection Program o WPP. Nagpalitan ng argumento sina Remulla at Marcoleta dahil hindi magkatugma ang kanilang paninindigan kaugnay sa requirement ng aplikasyon sa WPP. Ayon kay Remulla, maaring isama ang restitution na kondisyon para sa mga nais mapabilang sa Witness Protection Program. Ngunit kinontra naman ito ni Marcoleta at iginiit na wala nakasaad sa probisyon ng batas na nagsasabing kinakailangan ito bago mapasama sa naturang programa. Binigyan din pa ng senador na hindi agarang may patutupad ang requirement na restitution sa mga nais maging testigo sapagkat hindi anya ito naayon sa batas. Inihag naman Remulla na bagaman wala sa batas, ay maaring gawin ito bilang paraan para makakuha ng katarungan hinggil sa isyu. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin. I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am At operating. the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator Marcoleta, from the kindly allow vantage the point of the results, reason sir. behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can cannot come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Yan po ang naging palitan ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta at DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Senate President Pro Tempore Ping Lacson, inihalal naman bilang chairman ng Committee on Accounts, Conde Batak sa detalye. Inialal na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson bilang chairman ng Senate Committee on Accounts, kapalit ni Senator Loren Legarda. Sa sesyon ay nagmosyon si Senate Majority Floor Leader Mig Zubiri na ihalal si Lacson bilang chairman ng Accounts. Wala namang tumutol sa naturang mosyon at inaprubahan ito ni Senate President Tito Soto III. Tinanggap naman ang buong loob ni Lacson ang pamumuno sa komite na minsan na rin niyang hinawakan noong 18th Congress. Ang komiting ito ang pangunahing in charge naman sa ipinapatayong new Senate building sa Taguig City. Ako si Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Hindi nagustuhan ni Senador Jinggoy Estrada ang naging pahayag ni Senador Kiko Pangilinan kaugnay sa pork barrel case ni Janet Lim Napoles. Sa naging pahayag ni Pangilinan, sinabi nitong hindi sana mangyayari ang katiwalian ngayon kung hindi na absuelto ang mga nakasuhan noon ng plunder. Yung Napoles cases, nauwi dun sa halip na absuelto, kulong. Baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Plunder yung mga kaso nun nakakulong na nga, pero na-absuelto, na-release ng korte, pinakawalan ng ating hudikatura. So, ang dulo nito lahat naman, hudikatura Bagaman walang pinangalanan si Pangilinan, pumalag naman si Estrada at sinabing hindi lang unfair kundi malisyoso at uncalled for ang naging remarks si Pangilinan. Lumipensa naman si Pangilinan at iginiit na wala siyang intensyon na siraan ng senador at humingi siya ng dispensa at pangunawa kay Estrada. I cannot, in good conscience, let the remarks made earlier by our colleague, Senator Francis Pangilinan, during the Blue Ribbon Committee pass without rebuttal. His comments, while not naming us directly, were laced with insinuations. With due respect, such statements are not only unfair, they are malicious and utterly uncalled for. For the record, there was no intention of maligning any individual. In the manifestation we said earlier during the committee
hearing of the Blue Ribbon Committee. Wala pong personalan, gaya ng nabanggit ng butihing senador, wala po tayong pinangalanan. Humihingi tayo ng unawa. Nakulong noon sa Estrada matapos masangkot din sa pork barrel case si Janet Lim Napoles na kalaunay napawalang sala sa kasong plunder. Samantala, Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nilagdaan ng ARO Act para pabilisin ang right of way. Detalye po ihatid ni Chanel Salazar. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12289 o Accelerated and Reformed Right of Way o ARO Act. Layo nitong pabilisin ang pagkuha ng lupa para sa mga proyektong pang-infrastruktura at tiyakin ang patas na kompensasyon sa mga maapektuhang may-ari at pamilya. Sa ilalim ng batas, ibabatay ang bayad sa market value, zonal valuation ng BIR at iba pang dokumentong nagpapatunay ng pagmamay-ari. Inatasan din ng Department of Human Settlements and Urban Development at mga LGU na mamahala sa relokasyon ng mga informal settlers. Sakop ng ARO Act ang proyekto ng gobyerno at PPP at magpapataw ito ng pananagutan sa mga pribadong kumpanyang lalabag. Kasama rin sa probisyon ang mabilis na proseso para sa expropriation cases at mas malinaw na alituntunin sa ancestral domains, utilities, relocation at foreign assisted projects. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, umabot naman sa 3 ang kumpirmadong patay habang 5 ang nanatiling nawawala matapos ang padalasa ng Super Typhoon Nando kasama na ang epekto ng nagdaang bagyong Mirasol at Habagat. Ayon sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, isa sa mga nasawi ay mula sa Cordillera Administrative Region o CAR habang 2 ang mula sa Central Luzon. 4 naman ang naitalang nawawala sa Central Luzon at isa sa Bicol Region. Bukod dito, 9 ang nasugatan sa kasagsagan ng bagyo. Aabot na sa mahigit 35,000 na pamilya o mahigit 123,000 na katawang apektado ng serye ng sama ng panahon. Sa naturang bilang, mahigit 4,000 pamilya o mahigit 13,000 individual ang kasalukuyang nananatili sa evacuation centers. Sa report naman mula sa labas ng himpilan, mahigit 161,000 na individual apektado sa nagdaang bagyong Nando at Mirasol. Yan naman po ang balitang ihatid sa atin ni Angel Garcia. Sumampa na sa 44,530 na pamilya o katumbas na mahigit sa 161,000 na may individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng habagat, nagdaang bagyong Nando at Mirasol. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang mga apektado ay mula sa 649 na mga barangay sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Gitnang Luzon, National Capital Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Sinasabing bilang mahigit sa 16,000 na katao ang pansamantalang nanunuluyan sa 341 na mga evacuation centers sa mga nabanggit na rehiyon. Base pa sa datos ng NDRRMC, 3 ang naiulat na sawi, 13 ang nasugatan o nasaktan at 5 naman ang naitalang nawawala sa pananalasa ng bagyo na patuloy pang bineberipika. Sa ngayon, merong 35 kalsada at 10 tulay ang hindi muna madaraanan ng mga motorista, habang nasa 39 na kabahayan ang winasak ng sama ng panahon, kung saan 28 dito ang partially damaged at 11 naman ang totally damaged. Bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando, may mangilan-ngilang lugar pa rin ang walang kuryente, tubig at down ang linya ng komunikasyon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 7 minuto, bago mag alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo.
774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, kinumpirma ni Manila Mayor Isko Moreno na sasampahan ng patong-patong na kaso ang mga naarestong individual na naging bahagi ng riot sa Maynila sa kasagsagan ng kilos protesta kontra korupsyon noong linggo. Ayon kay Mayor Isko, nasa 127 na individual na nasa hustong gulang at 89 na minor de edad ang nasa kusudiyan ngayon ng Manila Police District o MPD. Sa mga minor de edad, 67 ang inuri bilang children in conflict with the law, habang nasa 24 ang kinilala bilang children at risk. Kabilang sa mga isasampang kaso ay illegal assembly, assault at resistance. May mga karagdagang kaso rin anya na nasa ilalim ng pagsusuri tulad ng malicious mischief, arson, physical injuries at inciting to sedition. Tinatayang nasa mahigit 692,000 pesos ang pinsala sa mga traffic signal facility sa 5 intersection sa kahabaan ng Recto Avenue na idinulot ng panggugulo ng mga sangkot na individual. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang ating update sa foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 12 centavos. Nasa 67 pesos and 41 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 22 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 24 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi September 23. 55, 17, 47, 49, 33 at 40. Kung saan walang maswerteng nanalo ng 49,500,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 25, 41, 8, 16, 14 at 38. Kung saan walang nanalo ng 52,291,815 pesos and 60 centavos na jackpot prize. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 24, 13, 12, 22, 36 at 33. Kung saan walang nanalo ng 22,494,977 pesos and 40 centavos na premyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, bagong species ng balyena na diskubre sa Hokkaido, Japan. Alamin natin ang iba pang detalye sa report ni Rose May Miranda. Natukoy kamakailan na kabilang ang mga fossil na natagpuan sa Hokkaido mahigit 1 dekada na ang nakalilipas sa isang bagong right whale species. Ang mga fossil bone ay unang nadiskubre ng isang mamamayan ng Sapporo sa kahabaan ng Toyohira River noong October 2008 na nagdulot ng mga taong pagtatrabaho ng Sapporo Museum Activity Center team na mahukay ang halos kompletong skeleton nito. Sa isang pag-aaral na ililimbag sa Paleontologia Electronica, isang British academic journal, tinawag ng team ang balyena na Megabalena sapporoensis o Big Right Whale of Sapporo. Natuklasan pa ng mga researcher na 9 na milyong taong gulang na ang mga buto, kabilang ang vertebrae at phalanges at ang balyena na kabilang sa pamilya ng Balenidae o right whale na pinaniniwalaang namuhay noong late Miocene ay tinatayang 13 metro ang haba na mas malaki kaysa sa pinakahuling mga ninuno nito, ngunit mas maliit kumpara sa distant one. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, the Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin na bang lifestyle news, libreng walking tours tuwing weekend, alok sa Intramuros. Detalye po ihahatid ni Mika Fajardo. Pinanunsyo ng Intramuros Administration na maaari na magawin ng publiko ng libreng walking tour sa Intramuros tuwing Sabado at Linggo, simula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ayon sa Intramuros Administration, bukas lamang para sa walk-in clients ang tour na may 25 katao per batch
at nasa first come, first served basis. Dito mga kasama ng mga turista ang mga Department of Tourism accredited guides habang naglalakad sa Fort Santiago at Casa Manila. Para makakuha ng slot, maaaring magparehistro sa Intramuros Visitor Center para sa 1 oras na Fort Santiago tour at sa stairway entrance ng Casa Manila para sa 30 minutes museum tour. Gayunman, ipinaalala ng pamunuan na iiral pa rin ang regular entrance fee sa Fort Santiago. Ang Fort Santiago ay isa sa mga pinakamatandang kuta na itinayo sa Maynila noong 1571. Matatagpuan ito sa loob ng Walled City kung saan ikinulong ng 56 na araw ang pambansang bayani ng Pilipinas sa si Jose Rizal bago siya binitay. Kabilang sa mga lugar na makikita sa kuta ay ang mga 16th century royal warehouses, mga piitan, ang selda ng kapilya para kay Rizal, ruins ng mga American barracks, at ang Wall of Martyrs. Samantala, ang Casa Manila ay isang museo na nagtatampok sa pamumuhay ng mga mayayamang Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa oras na alas 7 punto, alamin naman natin ang music trivia ni Kenny Acosta. Taong 1957 ni-release ni Elvis Presley ang kanyang classic hit song na ginamit din sa pelikula na may kaparehong titulo. Posibleng hindi alam to ni Tita Telma Gravilus. Ako. Kasi kung mayroong pinaka-solid fan ni Elvis hanggang ngayon, siya po yun. Correct. Sige, narito ho ang music trivia ni Kenny Acosta. Kenny, please come in. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, September 24, taong 1957, nirelease ni King of Rock and Roll Elvis Presley ang kanyang classic hit song na pinamagatang Jailhouse Rock. Ang naturang kanta ay sinulat ni na Jerry Leiber at Mike Stoller na nirecord naman ni Elvis noong April 30, 1957 at nirelease sa ilalim ng RCA Victor Records. Binuo ito para sa pelikula na pinagbidahan din ni Elvis na may kaparehong titulo na ipinalabas sa mga sinihan noong November 8, 1957. Sa pelikula, gumanap si Elvis bilang isang inmate na si Vince Everett na naging isang singing sensation matapos lumabas sa piitan. Ang awitin ay nanguna sa US Billboard Hot 100 na tumagal ng 7 linggo, habang nag-top din ito sa 10 iba pang music charts sa iba pang mga bansa. Ang Jailhouse Rock ay napasama sa 25 kanta na naluklok sa Grammy Hall of Fame noong 2017. Binigyang pagkilala din ito ng American Film Institute, gayon din sa maraming iba pang award-giving body. Dahil sa kasikatan ng Jailhouse Rock, ilang artist na rin ang gumawa ng cover nito, gaya ni na Jerry Lee Lewis, Queen, Fleetwood Mac at ng The Blue Brothers. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Sige. Ano Wala mo lang si Albert, di mo lang ako in-introduce. Good morning, darling. Good morning, Doc Justin. You have to bend the time para makapagbalita ako dito sa balitang ka. Parang, to please the people. Parang kating-katik ang mag-opinion, Doc Justin, Mamaya talaga. Kung papayagan mo ako in your program that we have to sometimes bend the law. Okay. Kadalasang problema ng mga senador, mga pet owner, ay kung sino ang magbabantay sa kanilang mga fur babies kapag sila ay magta-travel. Ito ang gustong solusyonan ng Fiumicino International Airport sa Rome, no? Binuksan ito ang kauna-unang on-site hotel sa isang major European airport na tinawag na Dog Relays o Relays ba ito? Relays. Kasi parang ano ito, darling, mga ano ito siya, pang Roma na mga pronunciation. Relays. Sa terminal pa lang ay sunsunduin na ang mga worker ang alagang aso para makadiretso na ang mga traveler sa kanilang flight, no? Ang basic room sa Dog Hotel ay nagkakalaga ng 40 euros o 2,600 pesos na mayroong temperature control floors at private gardens. Kapag gabi, mayroong ding ambient music
relaxation para sa mga alagang aso. Mayroon ding opsyon ng mga pet owner na mag-avail ng mga extras para sa lang fur babies, kaya ng grooming, bathing, parang ano talaga ba? Yung parang, parang salon ba sa mga aso. Cleaning, teeth services at aromatherapy. No? Ang mga owner naman na hindi satisfied sa standard issue webcams ay maaaring mag-avail ng premium room na may screen para sa round-the-clock video call. Yun, kung gusto mo talaga na mayat maya mong nasisilip, na babantayan yung pet mo, avail mo yung Correct. premium room. Pero alam mo, hindi mo na masisi yung ibang mga fair parents kung gano'n na lang sila ka alaga sa mga aso kasi naghahatid din ito sa kanila ng kaligayahan, darling. Correct, oo. Di ba mag-iba sabi, tinan mo itong mga ito, parang ginagawang bata yung aso. Pakialam mo ba? Di ba? Doon sila masaya Tsaka hindi ka naman hinihingaan ng pambili ng kuwan yan. Correct. Sampo. Pambili ng pagkain. Alam mo, iba kasi totoo lang, darling, sa panahon ngayon, masasabi ko, aso na lang talaga ang loyal Totoo talaga yan. ba? Oo. Hindi ko man sinasabing lahat na wala ng loyal, pero sa aso kasi marami ka nang nakita na mga video sa mga CCTV, kuha na CCTV na loyal talaga ang mga aso. Pero yun nga, Doc Justin, no? Syempre, dapat din talaga naman na itrato din natin ng tama, ng may pagmamahal yung mga alaga nating aso. Hindi yung... Kasi minsan, di ba, yung pag nagta-travel yung pamilya, naiiwan yung aso. Wala nagbabanta, ilang araw kayong wala, edi ilang araw ding hindi kakain yung aso, di ba? Nabanggit mo na rin yan, naiiwan yung aso sa panahon ng kalamidad, lalo't ngayon may mga bagyo-bagyo. Naiiwang nakatali. Correct, oo. Kung hindi nyo kayang iligtas ang mga aso ninyo, pakawalan ninyo. Tama, kaya nilang iligtas yung sarili nila. Marunong pang lumangoy yan kasi sa inyo. Tama. Meron pang ako nakita, nakatali sa, darling, sa kulungan, tapos nilipad ng hangin yung kulungan, di yung aso din. Parang, Oo. Yung sa Baguio dati, Doc Justin, may landslide. Ay, yes. Nakatali din siya dun sa kulungan niya. Kung hindi sana nakatali yung aso, nakatakbo siya. Hindi siya natabunan nung lupa. Oo. Anyway. So yan mga kanyusik, no? Ilan sa mga paalala lang para po doon sa mga pet owners. Ayan. Yan lang ang aking manifestation, Madam Chairman. I can no longer bend the hour, no? The time for balitang kakaiba. Sige. Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba. Eto muna, partner, ang ating katanungan bago tayo magtapos sa ating balitaan ngayong araw po ng Miyerkules. Bigay ko lang kung ano ba yung ating bibigyan ng opinyon ngayong umaga. May bendalo ba yan? Oo, nabanggit mo na kanina Eto nga, willing ba kayong baliin ang batas just to please para umano sa interes ng publiko? Ayan, alam nyo na yan mga kanyusik, trending yan ngayon, yung binabanggit kanina ni Doc Justin, na sometimes, ano yun, Doc Justin? Sometimes we have to bend the law. Sometimes we have to bend the law. Nako. To please the people. Sang-ayon ba kayo dyan, mga kanyusik, sa pahayag na yan? So mamaya mga kanyusik, hihimay-himayin natin kung bakit nga ba yan ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Miyerkules. Ulitin ko yung katanungan, willing ba kayong baliin ang batas para umano sa interes ng publiko? So kung may idea na kayo kung ano ba yung ating pinag-uusapan, pwede na kayong magpadala ng inyong opinion sa ating text line 0929-321-8738 at pwede rin po kayong mag-iwan ng inyong komento sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. No matter how noble the intention is. Teka lang, relax. Teka lang. The law may be ours, but it's the law. Teka lang, Doc Justin. Mr. Awat. Baka nakalimutan po ninyo, you're a legislator, you're not a people pleaser. Thank you very much, Your Honor. Mamaya, i-reserve mo yung mga komento mo na yan sa ating programa. Let's proceed the program. Yes. At yan po mga kanyusik, narinig po ninyo ang mga may init at naglalagablab ng mga balita ngayong araw po ng Miyerkules, September 24, 2025. Kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 92 days bago ang araw ng Pasko.